umpisahan na nating subaybayan ang ating kasaysayan na pinamagatang. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Eduardo, akala ko ba pinakasalan mo ako dahil nagmamahalan tayo? Naging totoo ako sa'yo. Binigay ko lahat-lahat sa'yo. Inalagaan at halos wala nang natira para pa sa sarili ko. Tapos ganito lang ang aabutin ko sa'yo. Pagsusumamo ni Santina. Lagi na lang lasing ito kung umuwi. Kung minsan ay inuumaga pa ng uwi at may kasamang bayarang babae. Kung kailan kasal na sila at doon pa lumabas ang totoong kulay ni Eduardo. Hindi niya alam kung anong atraso niya dito at pakiramdam niya ay nakipagrelasyon lang ito sa kanya para pahirapan siya. Walang silbi ang pagmamahal na yan. Magdusa ka dahil ipaparanas ko sa iyo lahat ng pasakit na pinagdadaanan ng aking ina. Dahil sa kalandian ng namatay mong ina. Ikaw ang bunga ng kalandian niya. Napaisip ng matagal si Santina. Bakit nadadamay ang matagal nang namayapang ina niya? 2 buwan pa lamang silang kasal ni Eduardo. Ngunit sa ganoon kaikling sandali lang, ay nagbago bigla ang lahat. Wala man lang siyang naisip na pinag-awayan nila. Kilala niya ito na isang tahimik na tao at sanay siya sa ugali nito. Pero ang biglaan nitong pagbabago ng ugali, gaya ng pagiging lasenggero at mapanakit, hindi siya masasanay sa ganito. Hindi kita maintindihan, Eduardo. Sabihin mo sa akin kung saan ako nagkulang. Ano bang mali ang nagawa ko at ganyan ka na lang magalit sa akin? Bakit araw-araw na lang gusto mo akong parusahan? Hindi mo alam. Hindi mo maalala. Alalahanin mo nga. Si Manolo, ang kalguyo ng ina mo. Hindi mo rin ba makilala? Napamulagat ang mga mata ni Santina nang maalala ang butihing tao na tumulong sa kanya sa lahat. Maging sa kanyang pag-aaral hanggang makatapos siya ng pagiging nurse. Idagdag pa ang suporta nito sa pagiging misyonaryang nurse niya. Kita mo na. Nagulat ka yata. Ano yan? Kadramahan ba? Ikaw ang anak ng kabit ni Papa. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang mama. Naging miserable ang buhay naming mag-ina dahil sa inyo ng nanay mo. Wala kayong mga puso. Galit at madilim ang mukha na wika nito. Gulong-gulo siya. Ang ibig sabihin nito ay kapatid kaya sila. Hindi niya napigilan ang sarili. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Eduardo. Dahil sa kanyang ginawa, ay mas lalo itong nanggagalaiti sa galit. Ngunit nag-iinit ang kanyang mukha sa galit. Nanginginig na rin ang kanyang mga kamay. Hindi siya papayag na basta na lang bastusin at malaitin ang kaharap ang namayapa niyang ina. Tatahimik lang sana siya at hindi napapatol dito kung siya lang ang mag-isa ang nilalait. Pero ang laitin ang maging ang kanyang ina na matagal nang namayapa. Hindi niya iyon masikmura. Hindi niya matanggap. Kaya bahala na kung anong parusa ang aabuti niya sa kamay ng asawa. Walang iya kang babae ka.
Wala pang babae na nanakit sa akin. Kaya hindi ko palalampasin ang ginawa mong ito sa akin. Hinawakan nito ang kanyang buhok at iwinasiwa siya na tila ba ay nababakla na ito. Sobrang lakas ang ginawa nitong pagsabunot, kaya napahiyaw siya sa sakit. Idagdag pa ang napakalakas nitong sampal. Halos mabaga ang kanyang muka sa sobrang lakas na halos tatabingin na ang kanyang muka. Napabaluktot pa siya sa kama, sabay sapo ng kanyang tiyan dahil sa pagtadyak nito. Bigla iyong sumakit ngunit kailangan niyang tiisin upang ipakita sa kanyang asawa na hindi siya mahina at kaya niya itong labanan. Pagdusahan mo habang buhay ang ginawa mo at ng iyong ina. Tandaan mo yan. Sigaw nito habang sinasakal siya nito. Para na itong sinaniban at sobrang pula ng mga mata nito na para bang isang dyablo. Biglang natigilan ito at napahawak sa batok na tila ba nasasaktan ito. Ilang sandali pa ay tumalsik ito sa dingding ng kwarto na yari sa semento. Napahawak ito sa ulo na tila ba nasasaktan. Nang tignan nito ang kamay na humaplo sa noo nito, ay namilog ang mga mata sa gulat. Tumugo ang ilong nito matapos itong mabangga sa dingding. Napatakip ng bibig si Santina dahil sa gulat. Wala namang ibang tao sa paligid, maliban sa kanilang dalawa. Kaya sino ang gumawa ng bagay na iyon sa kanyang asawa? Hayop ka. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Anito, na sobrang sama ang titig sa kanya. Teka Eduardo, hindi ako yun. Wala akong ginawa. Saan naman ako kukuha ng ganong kalakas? Hindi naman kita kayang buhatin. Reklamo nito. Sinungaling ka talaga. Kahit kailan, napaka-inosente mong tignan. Pero nasa loob ang kulo mo. Eduardo, ano ba? Ipaliwanag mo sa akin kung paano at saan ako nagkasala. Dahil hindi ko maintindihan. Hindi ko alam ang bagay na ito. Anya, Hindi ko na kailangan pang idetali pa, Santina. Humanda ka sa akin. pananakot nito. Ngunit muli ay may kung sinong sumuntok nito sa muka. At bukod sa pagdugo ng ilong nito, ay nakita niya kung paano tila tumabingi ang nguso nito. Napaawang naman ang kanyang bibig. Alam niyang may kakaiba sa paligid. Parang may kung sinong nilalang ang kaaway ni Eduardo na hindi nila nakikita. May sa halimaw ka rin ano? Nito, na tinitigan siya ng sobrang galit. Halos lamunin na siya nito. Ngunit sa tuwing pinupunteriya siya nito, ay tila may kung sinong gumaganti dito para sa kanya. Mukhang nahalata iyon ng kanyang asawa, kaya umalis na ito at iniwan siyang mag-isa sa kanilang kwarto. Natulala siyang mag-isa at sobrang gulo ng kanyang isip. Doble ang palaisipan dahil sa hindi maipaliwanag na galit ng kanyang asawa at sa kung sinong nilalang na hindi niya nakikita, subalit ramdam niyang kakampi niya. Nakatulog siya sa sama ng loob sa asawa. Hindi niya alam kung gaano katagal ang kanyang pagidlip. Basta't nagising na lang siya dahil sa hagik-gik ng babae mula sa kusina. Bumangon siya para silipin iyon. Nakita niya ang kanyang asawa na may kalampungan na ibang babae. Mabilis ang mga hakbang niya pababa ng hagdan. Kaya pala bigla ka na lang nagbago, hayop ka. Kung ano na lang ang isumbat mo sa akin, para lang mapagtakpan mo ang pagiging manloloko mo. Dito pa talaga sa pamamahay natin, Eduardo. Sumbat niya matapos nitong hilahin palayaw sa babae. Anong bahay natin? Ang lakas ng loob mo na angkinin ang bagay na ako lang ang mag-isa ang nagpakahirap. Akin lang ang bahay na ito. At wala kang karapatan kahit konti dito. Pinatira lang kita, pinakain,
Binuhay kahit isa kang higat. Ngayon, ano ang karapatan mong magreklamo? Tanong ni Eduardo sa kanya habang nakahawak sa kanyang uso. Halos manginig sa galit ang buong katawan ni Santina. Sasabog na ang kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang pigilin. Naluha na lamang siya sa sobrang sama ng loob. Siguro nga ay palamunin siya nito. Ngunit umasa siya na totoo ang binitawang salita nito sa harap ng altar. Balat kayo lamang pala iyon. Dahil sa gustong paghihiganti sa mga bagay at pangyayari na hindi niya alam. Inosente siya sa lahat ng inaakusan nito. Hindi na siya umimik pa. Halos may estatwa na siya sa kanyang kinatatayuan. Sobrang pagkapahiya ang ginawa nito sa kanya sa harap ng kabit nito. Halika na, Hane. Labad trip ako sa babaeng ito. O ikaw? Sigaw nito sa kanya. Bukas na bukas din. Dapat wala ka na rito sa pamamahay ko. Hindi ko na matiis ang pakisamahan ka. Diring-diri ako sa'yo. Wika pa nito. Hindi na siya nakaimik pa. Mas masakit iyon sa lahat ng kanyang mga narinig. Hindi naman siya mababang babae nang makilala nito. Isa siyang profesional na nurse na pilit pinaparesign nito dahil gustong gawing may bahay. Iyon pala ay plano lang nito na makapagiganti sa kanya. Gayong inosente naman siya sa inaakusan nito sa kanya. Pagbaba ng mga ito ng hagdan at nakasunod lang ang tingin niya sa mga ito. Hindi niya inasanang sumunod na nangyari. Kitang-kita niya kung paano tila may tumulak kay Eduardo. Kaya nang mahulog ito, ay nadaganan nito ang babae. Kaya dalawa sila ang nagpagulong-gulong sa hagdan hanggang sa pinakababa. Pareho ang mga itong walang malay na nasa sahig na. At napahiyaw pa siya sa takot nang makitang may umagos na dugo mula sa ulo ng babae. Agad siyang tumawag ng ambulansya para ma-rescue ang dalawa. Matagal pa bago dumating ang tulong, kaya hindi siya mapalagay. Paraot pa rito siya sa labas ng gate. Nawala sa kanyang isipan ang pagiging nurse niya dahil sa kanyang kilabot. Hindi mawala sa kanyang utak ang huling nangyari, lalo na ang tila pagtulak kay Eduardo. Umarko ang likod nito, paharap, bago tuluyang mabuhal at nagpagulong-gulong sa hagdan. Samantala, lihim naman na natutuwa si Ikaros nang makitang walang malay ang lalaking lapastanganan at lagi na lang pasakit ang dulot sa babaeng noon pa niya minahal ng palihim. Bata pa lamang ito. Simula noong nasa probinsya pa lamang nakatira si Santina, 8 taong gulang lang ito noon, ay lagi siyang nakipaglaro dito. Natigil ang iyon nang bumalik si Santina sa lungsod kasama ang ina nito. Naging isang labandera sa mayamang pamilya ang ina ni Santina. Maganda ang trato ng lalaki sa mag-inang ito dahil tumutulong sa mga gawaing bahay at halos hindi nagpapahinga. Ngunit ang bagay na iyon ay naging dahilan upang pagselosan ang ina ni Santina ng kanyang among lalaki. Dahil doon ay tumigil na ito sa paglalabada at isinama si Santina sa lungsod. Doon ito nakipagsapalaran sa buhay. Iyon din ang umpisa ng paghihiwalay nilang magkaibigan. Si Santina ang laging kalaro ni Ikaros, kaya sobrang naging matamlay siya nang lumayo ito sa probinsya. Huwag ka nang malungkot, Ikaros. Babalik naman kami dito ni nanay eh. Magtatrabaho lang ang nanay sa lungsod. Hindi na kasi siya babalik sa kanyang paglalabada sa kanila, Sir Manolo, dahil laging nagagalit ang asawa nito. Naalala niyang wika noon ni Santina bago sila maghiwalay sa isa't isa. Inasahan niyang babalik ito, ngunit hindi nangyari iyon, kaya siya nang nagkusa na hanapin ito sa lungsod. Dilaga na ito at binata na rin siya, kaso ay atubili siyang magpakita dito dahil may naubyo na ito.
Huli na ang lahat para sa kanya. Naduduwag rin siyang magparamdam dito dahil sa takot na baka ipagtabuyan siya nito at baka hindi na siya nito kilala. Engkanto siya, samantalang ang manliligaw nito ay katulad din itong isang ordinaryong tao. Kaya napakalayo niya sa kanyang karibal. Dahil doon ay minabuti na lamang niya na huwag nang magpakita at palihim lang na nakabuntot at nakatunghay sa dalaga. Noon pa lang nanligaw si Eduardo dito ay duda na si Ikaros na hindi totoo ang pag-ibig nito kay Santina. Nang magpakasal ang mga ito, ay gustong-gusto niyang pigilan ang kasal. Kaso ay hindi naman siya makapasok ng simbahan. Bukod pa doon ay ayaw rin niyang hadlangan ang kaligayahan ni Santina. Nababasa niya sa mga kilos at mata nito ang sobrang pagmamahal sa lalaki. Ngunit sa huli ay lumabas ang tunay na pakay nito kay Santina. Siya ay hindi makapaniwala na iba pala ang pakay nito kay Santina. Kaya hindi pwedeng tignan lang niya ang mga ginagawa ng lalaking ito sa babaeng bata pa lamang sila ay may mahalagang puwang na sa kanyang puso. Tiyan all. Nang dumating ang ambulansya, ay agad na isinakay ang dalawa. Sumama si Santina na sumakay sa ambulansya, kaya sinamahan na rin niya ito. Hindi niya ito pwedeng pabayaan. Mas kailangan na lagi siyang nasa tabi nito. Pagdarating sa ospital, ay diretso sa ER ang dalawa. Ngunit di kalaunan, ay idineklarang dead on arrival ang kabit ni Eduardo. Samantalang ito ay nasa ICU. Makukumatos ito dahil sa lakas ng pagkabagok ng ulo sa sahig ng muebles. Iyak ng iyak si Santina sa harap ng asawa, habang si Ikaros ay sobrang naiinis at nasasaktan sa reaksyon ni Santina. Sa kabila ng pagiging manloloko ng kanyang asawang si Eduardo, ay hindi man lang niya magawang magalit sa asawa. Balak na sana ni Ikaros na unti-unting lumantad at magpakilala sa kanya. Subalit alinlangan itong baka mait sa pera at ang malala pa ay baka hindi siya nito makilala. Dekada na rin ang lumipas at sobrang mura pa ng edad nila. Kaya hindi niya wala yung mangyari na nakalimot siya bilang isang mortal. Umuwi siyang matamlay at kagaya ng ginawa ni Ikaros, ay lagi lang itong nakasubaybay sa kanya. Lagi nitong sinusuguro na maayos siya, lalo na sa gabi tuwing matutulog siya. Palihim na nakabantay sa kanya si Ikaros, lalo na noong kasama niya si Eduardo. Ang ibig sabihin nun ay namboboso rin si Ikaros, de joke lang. Wala itong tiwala sa lalaki. At napatunayan na nga nitong isang huwad na pag-ibig nito nang magsimula itong manakit sa asawa. Noong una ay nakatingin lang si Ikaros dahil hindi nito alam kung paano iganti ang babaeng mahalaga sa buhay nito. Ngunit ng mga huling araw ay palala ng palala ang trato nito kay Santina. Dahilan upang mas lalong tumindi ang galit nito. Sa pagkakataon na iyon, ay hindi na nito matiis pang ginagawa ni Eduardo. Sa galit ni Ikaros, ay ilang beses din itong sinaktan si Eduardo na siyang ipinagtataka minsan ni Santina. Nakikita naman ng babayang pangyayaring ngunit pilit na iwinawaglit sa isip dahil parang wala namang basihan at sa utak niya baka namamalikmata lang siya. At ngayon, ay mas lumakas ang loob ni Ikaros dahil nais na nitong magpakita kay Santina. Habang nasa ICU siya, nakabantay sa asawang Eduardo, ay bigla na lang sumipot sa kanyang harapan ang imahe ni Ikaros. Nagulat pa siya at nagtaka kung saan ito galing at kung saan ito dumaan. Hindi niya kasi naramdaman ang pagdating nito, maging ang pagbukas ng pintuan. Sino ka? Anong kailangan mo kay Eduardo? Tanong niya.
Nakalimutan mo na yata ako. Nito. Kumunot ang noo ng babae habang nakatitig sa gwapong mukha ng binata. Pilit niyang inaalala kung saan niya ito nakita. Subalit kahit anong gawin niyang pag-alala sa mukha nito, ay wala siyang may matandaan na kilala niyang ganito ang mukha. Nagtataka pa siya sa kakaibang hugis ng bibig nito. Aminado siyang gwapo ang kaharap. Ngunit napansin niyang wala itong guhit sa gitna ng ilong at bibig. Pasensya na, hindi talaga kita maalala. At saka hindi pa naman ako nagka-amnesia. Baka pwedeng ipaalala mo sa akin kung kailan tayo huling nagkakilala. Tanong niya. Sa probinsya tayo nagkakilala, Santina. Naalala mo ba sa likod ng bahay ni Don Manolo? Sa ilalim ng punong balete. Doon tayo laging naglalaro habang naglalaba ang nanay mo. Nakalimutan mo na pala lahat iyon. Bigla siyang natigilan. Muli siyang napatitig sa napakatangkad na lalaking kaharap. Natatandaan na niya ang mga mata nito at mukha. Karos, ikaw na ba yan? Pero paano mo ako nasundan dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Matagal na kita sinusundan ng palihim. Lagi akong nakabantay sa iyo, Santina. Bigla siyang napaisip. Sa lahat ng nakilala niyang tao, ay ito lang ang tila napakahiwaga. Ngunit kailanman ay hindi pa niya natanong ito tungkol sa pagkatao nito. Sa tuwing may pagkakataon na nais niya itong tanungin, ay bigla ring nasasapawan ng ibang kwento. Mahilig itong magkwento noon, kaya laging nililihis ang usapan at nakakalimutan ang kanyang itatanong sana. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay sisiguraduhin niyang masagot nito ang kanyang tanong tungkol sa pagkatao nito. Karos, tapatin mo nga ako. Anong uri ng nilalang ka ba? Matagal ito bago sumagot. Tila nag-alinlangan pa itong magtapat tungkol sa pagkatao nito. Hindi ka tao, Karos. Alam ko yon. Kahit noong mga bata pa lang tayo. Tama ako, hindi ba? Oo, Santina. Dahil isa akong engkanto. Matatakot ka na ba sa akin? Bakit naman ako matatakot? Kung alam ko naman na mabait ka sa akin. Siyempre, ikaw pa rin ang kababata ko at nag-iisang kaibigan ko na lalaki. Aniya. Napangitiin naman ito. Dahil sa nakailang beses na pagkakataon ay hindi niya ito itinaboy. Lagi siyang sinasamahan ni Ikaro sa kanyang pagbabantay sa asawa hanggang sa tuluyan na itong magising mula sa pagkakoma. Minsan ay napagkakamalan siyang baliw ng kanyang asawa dahil may pagkakataon na nagsasalita siyang mag-isa habang tulog ito. Nagigising ito minsan na tila may kaharap siya at kausap. Hindi nito alam na meron talaga siyang kausap na tanging siya lamang ang nakakakita. Minsan ay bigla na lang itong nagagalit. Kahit ganoon ang kondisyon nitong hirap ng makatayo, ay lagi pa rin siya nitong pinagagalitan. Sa kabila ng pag-aalaga niya rito, siya ang sinisisi nito sa nangyari. Lalo na sa pagkamatay ng kabit nito. Nang tuluyan na itong nakarecover, ay ganon pa rin ang trato nito sa kanya. Hindi nga nito nagawang magpasalamat dahil sa ginawa niyang sakripisyo at pag-aalaga dito. Wala siyang magawa kundi ang tanging pag-iyak sa tuwing nasasaktan siya nito, mapadamdamin man o pisikal. Tumahimik ka, Santina. Huwag kang umiyak dahil mas lalong nakakainit ng ulo. Ang sarap mong tadyakan. Umalis ka sa harap ko. Nagmistula siyang isang aso na takot sa amo sa tuwing sinisigawan siya nito. Takbo siyang pumasok ng kwarto
matapos sigawan ng asawa. Lagi na lang itong galit sa kanya kahit wala siyang ginagawa. Bakit kailangan kong magdusa ng ganito? Minsan ay tanong niya sa kanyang utak. Nababasa ito ni Icarus kaya lagi itong may puna. Iyon na nga, bakit kailangan mong magdusa sa walang kwentang tao na yan? Tuluyan ko na kaya? Saad bigla ni Icarus na basta na lang sumulpot sa kanyang harapan. Iyakap ni Santina noon ang kanyang mga tuhod habang nakasandal sa headboard ng kanyang kama ng mga sandaling iyon. Biglang natigil ang kanyang pag-imot dahil sa presensya ng binatang engkanto. Ikaw talaga, panira ka. Nagdadrama pa nga ako dito. Bigla ka na lang manggugulat. Reklamo niya. Tinitigan lang siya ng binata. Seryoso ako, Santina. Tuluyan ko na lang kaya ang walang silbi na asawa mong iyan. Pasakit lang ang dala niya sa buhay mo. Seryosong wika nito. Hindi siya umimik. Hindi yata niya kakayanin ang mawala ito sa kanyang buhay. Habang katahimikan at walang may balak na magsalita. Hanggang sa tumunog ang telepono. Agad itong nilapitan ni Santina. Laking tuwa niya nang makita ang numero ng kaibigang si Cristita. Agad niyang dinampot ang telepono. Cristita, naku naman, mabuti at napatawag ka. Kumusta ang buhay mo dyan sa abroad? Sabik na tanong niya agad sa kanyang best friend. Kababata rin niya ito sa probinsya. Kaklase sa elementarya. Ngunit naputol ang kanilang ugnayan noong lumawa silang mag-ina sa lungsod. Doon na siya nag-high school. Ngunit muli na naman silang nagkita nung magkalahiyo na. Nandito ako ngayon sa ating probinsya. Nais ko sanang mamasyal kasama ka. Hindi mo ba na-miss ang ating probinsya? Tanong pa nito. Hala, akala ko nasa abroad ka pa. Bakit ngayon mo lang sinabi na nandito ka na pala? Mahabang kwento, Santina. Puntahan mo muna ako dito sa probinsya. Ramdam niya na may problema ito. Kaya gumayak na rin siya para puntahan ito. Wala si Eduardo. Nasa opisina na ito. Hindi rin siya sigurado. Pero pakiramdam niya ay pareho yata sila na malas pagdating sa pag-ibig. Pumasok na siya sa banyo matapos putulin ang tawag. Naligo at nagayos. Pagkatapos ay pupuntahan na nito ang kaibigan. Sandali, Santina. Tawag ni Icarus. Tsaka lang niya naalala na narito na naman pala ang engkantong kaibigan niya. Ano ba, Icarus? Huwag kang istorbo. May lakad ako. Alam ko, at para mabilis tayong makarating doon, ay lumapit ka sa akin. Maglakbay tayo gamit ang isipan. Anito. Tayo? Kasama ka? Gulat na tanong niya. Oo. Paano kita madala doon kung maiwan ako dito? Halika na, para marating na kaagad natin ang bahay ng best friend mo. Wala siyang magawa kundi ang sumunod dito. Lumapit siya rito at nang sabihin nito na ipikit ang mga mata, ay ipinikit na rin niya ang dalawa niyang mga mata. Nagulat siya nang sabihin nitong imulat ang kanyang mga mata. Tapos ay nasa harapan na sila ng bakuran ng bahay ni Cristita. Ang galing mo, Icarus. Paano nangyari iyon? Tanong niya habang humahanga sa kapangyarihan na taglay ng binatang engkanto. Basta lang, huwag mo nang itanong pa. Mangapit bahay ka na lang. Sumunod na nga siya sa utos nito. Halos hindi na bibitaw sa pagyayakapan ang dalawa. Sobrang nangungulila sila sa isa't isa. Matagal na rin nung huli silang magkita. Akala ko talaga hindi na tayo magkikita. Dahil may kanya-kanya na tayong buhay na tinataha, Cristita. Malungkot yung wika. Yan din ang akala ko. Pero alam mo bang nangyari sa akin? Napakamalas ko.
Sobrang mali ako sa lalaki na pinili kong pakasalan. Ilang buwan pa lang kaming magkasama, sinasaktan na niya ako. Nagagalit siya kapag hindi ko gagawin ang gusto niya na ayaw ko. Umiiyak na kwento ni Cristita. Nagulat siya at nalungkot. Sabi na nga ba niya at hindi nagkakalayo ang kanilang kapalaran. Napakaswerte mo kay Eduardo kasi mahal na mahal ka niya. Re-respeto at itinuturing na totoong asawa. Hindi basahan lang kagaya ko. Yung akala kong knight and shining armor ko, isa palang bangungot. Dagdag pa nito. Napaubo siya bigla. Nabilaukan siya ng sariling laway dahil sa maling papuri ng kaibigan. Kung alam lang nito lahat ng kanyang pinagdadaanan, mas masahol pa nga yata ang kanyang asawa kaysa sa kinakasama nito. Ayos ka lang? Tanong ni Cristita nang tila makitang balisa siya. Oo naman, ayos lang ako. Biglang kumati ang lalamunan ko Sa alikabok yata. Ganoon ba? Saan nga pala si Eduardo? At saka teka lang, ba't ang bilis ng biyahe mo galing Maynila patungo dito sa ating probinsya? Namilog pa ang mga mata nito na tila natakot sa kanya. Oo nito, sa bahay ni Lola lang ako galing huy. Akala mo nasa Maynila ako? Si Eduardo naman, malamang nasa opisina niya. Alam mo naman iyon, napaka-hardworking. Laging gabi na kung umuwi. Ganoon ba? Kala ko naman, nako paano kayo makabuo niyan kung lagi siyang abala sa trabaho? Muli na namang naubo si Santina. Ano na naman ang magiging reaksyon niya sa huling sinabi nito? Naghanap na naman siya ng alibay. Kasi Christina, hindi pa ako handa na magkaroon ng anak. Naiintindihan naman iyon ni Eduardo. Aniya ngunit hindi makatingin ng diretsyo sa kaibigan. Swerte mo talaga kay Eduardo Ako, makipaghiwalay na ako sa kanya. Ayaw ko na. Suko na talaga ako. Napaisip rin siya. Darating kaya sa isip niya na sukuan na ang asawa. Hindi naman siya minahal nito. Siya lang ang halos mabaliw sa pagmamahal kay Eduardo. Nang tanging nais lang naman ito ay maghiganti sa kanya. Dahil inakala nitong ang kanyang ina ang sumira sa pagsasama ng mga magulang nito. Na siyang hindi naman nangyari. Tanda niya ang kabutihan ng ama nito. Ito pa nga ang nagpapaaral sa kanya. Ngunit pati iyon ay may ibig sabihin kay Eduardo. Iniisip nito na pati siya ay karida ng ama nito. At iyon ang dahilan kung bakit ito gustong-gustong gumanti sa kanya sa paraan na gusto nito. Matapos ang mahabang pag-uusap, ay nagpaalam na si Santina sa kanyang kaibigan. Hindi pwedeng malaman ni Eduardo na umalis siya ng bahay dahil tiyak na masasaktan na naman siyang muli nito. Habang naglalakad palabas, ay sobrang lalim ng kanyang pag-iisip. Ang kanilang kapalaran na magkaibigan ay hindi nalalayo. Kung gaano siya naawa sa kanyang sarili, ay ganon din sa kanyang kaibigan. Habang naglalakad patungo sa paradahan ng tricycle, ay hindi niya napansin na may nakasalubong siya. Dahil hindi rin ito nakatingin sa dinadaanan, ay nagkabanggaan sila sa isa't isa. Pasyensya na, halos sabay nilang sabi. Lakad takbo na siyang dahil sa pagmamadali. Saktong nasilayan lang niya saglit ang mukha ng binata. Ngunit hindi na niya iyon alintana pa dahil sa sobrang pagmamadali. Hindi niya napansin ang pagkalaglag ng kanyang pulseras na ginto dahil nasagi ito ng alporas na lalaki. Pagdating sa unahan, ay nakasalubong naman niya si Icaros. Nandito ka na naman? Tanong niya. Hindi niya alam na ang binatang kabanggaan niya ay si Icaros din iyon. Naisa na nitong magpanggap na tao sa kaanyuan at mukhang iyon. Subalit tila minalas naman ito
dahil masyado itong nagmamadali. Natural, ihatid kita sa bahay mo. Akala mo naman, hindi galit ang sasalubong sa'yo pagdating doon. Kung gagabihin ka naman masyado, edi bogbog ka na naman. Kaya halika na, para mabilis ka makauwi. Napangiti siya rito. Ang bait mo pa rin sa akin, Ikaros. Siyempre, tanging sagot nito. Muli ay hinawakan na naman siya nito at inutusan na ipikit ang mga mata. Gaya kanina, ay pagmulat niya ng mga mata ay nasa loob na siya ng kanilang bahay. Saan ka galing? Halos tumalsik sa gulat ang kanyang kaluluwa nang makita ang galit na mukha ng asawa. Saktong pagbukas nito ng pintuan ng banyo ay siya ring pagdating niya. Akala niya ay nauuna siyang dumating. Minalas na naman pala siya. Napakalandi mong babae ka. Hindi ka na talaga magbabago. Pag wala ako ay lalabas ka para maghanap ng lalaki. Ganyan yun, di ba? Sigaw nito sabay hila ng kanyang buhok. Eduardo, tama na. Nasasaktan ako. Mali iyang nasa isipan mo. Bitawan mo ko, ano ba? Hindi kita bibitawan. Masasaktan ka talaga sa akin. Lalo na at napakalandi mo pa rin. Naiyak siya at di mapigil ang awa sa sarili. Ilang taon na rin siyang nagtiis. Hanggang kailan ba niya kayang panindigan ang sinumpaan niyang kasal sa harap ng altar ng simbahan? Gusto na lang niyang sumuko. Ayoko na, Eduardo. Pagod na ako. Wala na akong nagawang tama sa paningin mo. Umiiyak niyang wika sa asawa. Tumawa lamang ito. Tila sinaniban at nakakakilabot. Napailing na lamang siya habang hindi mapigil ang sarili sa pag-iyak. Wala pa tayo sa kalahati, Santina. Hindi pa matatapos ang paghihirap mo dahil marami pang mangyayari. At iyak akong luluha ka ng dugo. Galit na wika nito sabay lapit sa kanya. Araw-araw ay ganun lagi ang kanyang nararanasan sa kamay ng asawa. Ang buong akala niya ay napakaswerte niyang babae sa balat ng lupa. Ang hindi niya alam ay impernong buhay pala ang kanyang kakaharapin. Habang nakatulala, ay napahaplo siya sa kanyang kanang kamay. Natigilan siya nang maalala ang kanyang alahas na bigay ni Don Manolo. Naiwala niya ito at hindi niya maalala kung saan. Muli iyong nawala sa kanyang isip nang biglang sumulpot si Ikaros sa kanyang harapan. Hindi niya inasahan ang presensya nito. Kung dati ay hindi ito nagpapakita sa kanya, sa pagkakataong iyan ay pinakita ng binatang engkanto kung paano nito sinuntok ang nguso ng kanyang asawa. Kita niya kung paano pumutok ang bibig nito. Puno ng dugo ang kanyang asawa, kaya nataranta siya. Galit na galit dito si Ikaros dahil sa ginagawa nitong pagmamaltrato sa kanya. Sunod ay hinawakan nito ang kamay ni Eduardo at pinaikot dahilan ng pamamaga ng kanang kamay nito. Humihiyaw ito sa sakit, ngunit sinabi ni Ikaros kay Santina na hindi pwedeng tulungan ito. Iyon ang ganti sa ginawa nitong pangmamaltrato sa kanya. Nawala ng malay si Eduardo dahil sa sobrang sakit ng kamay nito. Ikaros, tama na. Maawa ka sa kanya. Saway niya sa binatang engkanto. Bakit ka maawa kung wala naman siyang pagpapahalaga sa iyo? Kahit hindi na bilang asawa, kahit bilang babae na lang. Pero Ikaros, asawa ko siya. Ikaw ba? Trinato niyang asawa. Gumising ka nga, Santina. Inis na wika ni Ikaros. Halimaw ka, Santina. Kagagawan mo to. Bulyaw ni Eduardo na muling magkamalay. Mabilis itong tumayo at halos pagewang-gewang na lumabas ng bahay. Naiwan silang dalawa ni Ikaros sa loob. Tulala siya at naguguluhan sa lahat ng nangyayari. Hindi niya alam kung magagalit ba siya sa binata
o magpapasalamat. Lumipas ang ilang mga buwan na halos gabi na akong umuwi si Eduardo. Sa umaga, 5:00 pa lang ay wala na ito. Hindi na nga ito nakasigaw at hindi na nanakot. Ngunit iba't ibang mga babae rin ang kasama nito araw-araw. Alam niya iyon dahil iba-ibang kulay ng lipstick ang naiwan sa damit ng asawa niya. Maging ang amoy ng pabango nito. Mukhang wala ng pagbabago sa ugali ng kanyang asawa. Isang gabi ay sinadya nitong hintayin. Kahit hating gabi na akong umuwi ito. Susuyuin niya ito upang bumalik ang dati nitong magandang trato sa kanya. Ilang beses din siyang pinayuhan ni Ikaros. Naiwanan at kalimutan na ito. Ngunit hindi niya kayang gawin ang bagay na iyon. Eduardo, mabuti at nakauwi ka na. Pinagluto kita ng paborito mong ulam. Bungad niya sa kanyang asawa. Ngunit tila ayaw siya nitong makita at kausap. Busog ba ako? At saka, hindi ko sinabi na hintayin mo ako. Ayos lang iyon. Obligasyon ko naman na alagaan ka. Sagot niya. Hindi na ito sumagot. Lalapit sana siya dito para hubarin ang suot nitong sapatos. Ngunit humakbang lang na ito palayo sa kanya. Wag na, lumayo ka na lang sa akin. Baka masampal na naman kita. Naiinis ako sa pagmumukha mo. Kaya pwede ba? Alam mo, nagsisisi ako nagsobra. Para akong nabitag ng sarili kong pait. Kasi imbes na makaganti, ay tila naging miserable palalo ang buhay ko. Litanya nito. Eduardo, bakit hindi mo ko kayang mahalin? Dati naman nararamdaman ko na mahal mo rin ako. Tumahimik ka. Hindi nangyari na umibig ako sa iyo. Puro pagpapanggap lahat ng iyon. Sadyang uto-uto ka lang kaya madali kitang paniwala. Magiging impyerno ang buhay mo sa piling ko hanggang sa mamatay ka. Hindi ka naman ganun kabilis patayin, di ba? Dahil masamang damo, matagal mamatay. Nito. Kinayumos ang kanyang dibdib sa sobrang sakit na mga binitawan nitong salita. Kahit konting awa at pagpapahalaga sa kanya bilang babae, ay wala ito. Inilayo niya ang sarili dito. Alam niya na masasaktan na naman siyang muli kapag magsasalita na naman siya. Kumain ka na lang dyan, Eduardo. Iiwanan na kita. Wika niya at tatalikod na sana dito. Hindi ako kakain ng mga luto mo. Alam ko kasing may lason iyan. Minabadali mo namang maangkin lahat ng aking pag-aari. Alam mo, hindi mangyayari iyan. Mauna kang mamamatay sa akin. Narinig mo? Tahimik lang siya ngunit dismayado sa mga narinig mula sa bibig nito. Wala na talaga itong matinong iniisip tungkol sa kanya. Puro negatibo at napakasakit para sa kanya na wala siyang magawa kundi ang tiisin lahat ng iyan. Pinagsisihan niya ang mga araw na nagpauto siya dito. Kunwari lang pala ang lahat. Puro paghiganti pala sa puso nito na wala man lang siyang ideya kung anong pagkakamali niyang nagawa. Tatalikod na sana siya ngunit bigla siya nitong hinaplot sa buhok. Kaya napalingon na naman siyang muli dito. Bitawan mo ko, Eduardo. Ano ba? Nasasaktan ako. Ano pa ba ang kailangan mo sa akin? Tanong niya. Isang malutong na sampal ang naging sagot sa tanong na iyon. Hindi niya alam kung bakit hindi pa rin ito nadadala. Kailan lang ito nabalian ng buto dahil sa ginawa ni Ikaros. Ngunit tila nakalimot na agad ito. Nagising na lamang siya isang umaga na buong loob sa isang desisyon. Tapos na ang kalbaryo ng kanyang buhay. Hindi pwede na lagi na lang siyang magpapakamarter. Tutuldukan na niya ang pagiging hibang niya. Oras na para sa kanyang sarili. At hindi na siya magpapadala sa puso niyang masyadong marupok. Nagpaganda siya at nagbihis ng magagara niyang damit na matagal nang nakatago. Naisipan rin niyang magpasang muli ng resume.
Nagbihis siya ng formal at naglakas loob na puntahan ang dating ospital na kanyang pinagtatrabahuan. Dahil dati na siyang mahusay na nurse sa ospital na iyon, ay tanggap agad siya at diretso na agad ng duty. Hindi na kailangan ng training. Sobrang tuwa niya dahil may pagkakaabalahan na naman siyang muli. Simula na ng pagbangon niya, kailangan niyang ipakita sa asawa na matatag siya. Ipapaanol na rin niya ang kanilang kasal. Bago umuwi ay naghanap muna siya ng apartment na pwedeng rentahan. Magliligpit agad siya oras na makahanap siya ng kanyang malilipatan. Tila umaayon sa kanyang panahon dahil nakahanap agad siya ng murang apartment. Luma subalit maayos pa rin naman. Gaya ng kanyang inaasahan, bigla na namang sumulpot sa kanyang harapan si Icaros. Natutuwa ito dahil sa kanyang naging desisyon. Takip silim na siyang nakauwi at gaya ng dati, galit na naman ang kanyang asawa. Saan ka na naman galing? Ginagalit mo talaga ako, Santina. Sigaw nito. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit habang nakaupo sa sofa. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Sasaktan mo na naman ako? Sasampalin at sasabunutan? Gawin mo lang, Eduardo. Dahil ito na ang huling pananakit mo sa akin. Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Walang kwenta ang kasal na ito. Buong tapang niyang wika dito. Garalgal ang kanyang boses, ngunit pinipigilan niya ang sarili na huwag maiyak. Tahimik itong nakatitig sa kanya. Tila ba inaaral nito kung seryoso ba siya sa kanyang sinabi. Saan ka naman kukuha ng pera? Ang lakas ng loob mo ngayon, ha? Ano? May bago ka na namang sugar daddy? Walang hiya ka. Wala kang karapatan na pagsasalitaan ako ng ganyan. Isang malakas na sampal ang kanyang binitawan sa mukha nito dahil sa hindi napigilang galit niya. Ito na ang huling lait mo sa akin, Eduardo. Ito na rin ang huling apak ko sa pamamahay mo. At para malaman mo, hindi ka kawalan sa buhay ko. Litanya niya sabay talikod para iwanan na ito. Umakyat siya ng kwarto upang kunin ang mga mahalagang gamit. Kahit gabi na ay umalis pa rin siya ng bahay. Sa hotel muna siya mag-overnight at kinabukasan na siya lilipat ng apartment na nahanap niya. Aminado siyang masakit pa rin ang kanyang loob. Hindi naman ganon kadaling mawala yon. Ngunit alam niyang pagdating ng panahon ay makalimutan rin niya lahat. Maaga siyang nagising kinabukasan. Agad siyang tumungo sa nasabing apartment para magdeposito na rin ng kanyang advance payment. Tuwang-tuwa siya nang mapagtanto na masarap mabuhay ng mag-isa, na walang taong laging nagpapabigat ng kanyang loob. Nakatulala siya habang nakapamintana ng biglang sumipot si Icaros. Naka-uniforme na siya dahil simula na ng kanyang trabaho bilang nurse sa dating ospital na pinagtatrabahoan niya. Sabi ko na at pati dito, nakabuntot ka pa rin. Anya rito at nakangiti. Ayaw mo ba? Tanong ni Icaros. Ayos lang naman, at least. May makakausap ako lagi. Hindi boring ang buhay. Tinignan siya nito sabay kilatis ng kanyang suot na uniforme. Bagay na bagay sa iyo maging nurse, Santina. Mas lalong tumingkad ang iyong ganda sa uniforme mong suot na puti. Nito. Ngiti lang ulit ang kanyang reaksyon sa sinabi nito. Samantalang si Eduardo ay wala sa focus dahil sa ginawa niyang pakikipaghiwalay dito. Hindi nito inasahan na magiging matapang siya na kalabanin ito. Inakala ni Eduardo na matatakot siyang mawala ng asawa. Mali ito. Dahil bigla na lang siyang nagising isang umaga na sobrang tapang at buong paninindigan ang desisyon nitong makipaghiwalay. Isipan nitong buksan ang telebisyon. Palipat-lipat ito ng channel at hindi rin alam kung ano ang gustong panoorin. Hanggang sa bumungan ang mukha ng asawa sa screen ng telebisyon.
Isang ginang ang nanganak ng alanganin sa sinakyan nitong LRT. At saktong nakasakay rin doon si Santina. Humatak iyon ng positibong mga reaksyon at halos sumikat si Santina dahil sa pagkakataong iyon. Natulala si Eduardo nang makita ang asawa sa eskrin ng telebisyon. Dismayado pa ito nang marinig ng pangalan niya sa pagkadalaga ang kanyang gamit. Santina, sambit nito. Biglang bumalik sa utak nito ang unang araw kung kailan siya nito lihim na tinatangi. Subalit nang malaman nito mula sa ina na silang mag-ina ang naging kalaguyo ng ama nito, ay biglang pagkamuhi ang nararamdaman nito para sa kanya. Ilang araw na itong hindi nakatulog kakahanap sa kanya. Lagi niya itong pinagtataguan dahil ayaw na niyang makita pa ang mukha ni Eduardo. Naimulat na niya ang kanyang mga mata sa katotohanan, kaya hindi na siya mahihibang pang muli. Tapos na siya sa pagdurusa. Sayang ang talino na mayroon siya kung laging katangahan ang pinapairal niya. Naisipan niyang dumaan sa isang tindahan para mamili ng kanyang pangangailangan sa bahay. Paubos na ang kanyang mga stock, kaya kailangan na niyang magdagdag. Naalala niya si Ikaros. Matagal na rin itong walang paramdam. Naging abala siya at laging may overtime. Kaya siguro nawala na ng gana si Ikaros na dumalaw lagi sa kanya. Napatanong siya sa kanyang isipan kung bakit laging dumidalaw sa kanya si Ikaros. Hindi kaya at may balak itong ligawan siya. Nahihiya lang itong umamin. Malalim ang kanyang pag-iisip nang biglang may namataan siyang pamilyar na mukha. Agad niya itong kinumpronta. Hoy, ikaw lalaki. Kilala kita. Wika niya. Ikaw rin. Kilala rin kita. Ngiting wika nito. Hayop ka. Peloso po ka pa talaga. Alam ko na modos ka. Akala mo maiisahan mo ko. Akala mo hindi ko maalala yung pagmumukha mo. Hoy, ibalik mo sa akin ang pulseras dahil mahal iyon. Bulyaw niya sa lalaki. Akala mo naman milyon ang halaga nito. Ito. Sabay hawak nito ng kanyang palad at inilagay ang sinasabi niyang pulseras. Sa bahay ko tunito niladang ang ginto, kaya hindi ako magkaka-interes sa iyong kaparasong ginto na hindi naman puro. Arinig mo ba at naintindihan lahat binibini? Biglang natahimik si Santina sa sinabi nito. Ibig sabihin ay sobrang yaman ng lalaking kanyang kaharap. Subalit, bakit ito nasa lugar na yon? Malaking katanungan iyon sa kanya. O bakit ka natahimik? Nahiya ka ba? Pinahiya mo rin ako kanina. Nakakangising wika ni Elio. Pasensya na po, sir. Mag-isa lang kasi itong alahas ko na mamahalin. Nawala pa. Hinging dispensa niya. Sige, maintindihan ko. Pero sa susunod, huwag kang mamahiya ng tao. Ako nga pala si Elio. Ikaw di ba si Santina? Tanong nito. Kilala niyo po ako? Oo naman, alam ko lahat sa'yo. Wika pa nito sabay ngiti. Natanameme siya habang nakatitig sa lalaki. Hindi niya alam kung nagbibiro pa ito. Isa lang ang alam niyang may alam ng lahat sa kanyang buhay. Si Ikaros na siyang kanyang tagapagligtas mula sa kamay ng mapanakit na asawa. Makapagbiro naman po kayo, sir. Ngayon lang tayo nagkita muli buong buhay natin. Diyan ka na nga lang. Nakakatakot kayo eh. Aniya at nagmamadali nang umalis. Sinundan lamang ito ng tingin ni Elio. Alam nito lahat sa kanyang buhay simula kabataan niya. Si Elio at Ikaros ay iisa. Nagpanggap si Ikaros sa ibang pagmumuka upang makuha ang kanyang loob. Nagpanggap siyang tao. Binili ang ospital na pinagtatrabahuan niya upang mapalapit pa lalo sa kanya. Alam ni Ikaros na hindi ito makuha ang loob niya dahil sa pagkakaiba ng kanilang mundo at katauhan. Kaya lumisan ang Ikaros at lumabas ang isang Elio na isang CEO ng ospital.
Sa ganoong katauhan ay mabilis nitong makuha ang loob ni Santina. Samantala, araw-araw na lang ay lasing lagi si Eduardo. Simula nung iniwan niya ito, ay lagi na itong umuuwing lasing at halos hindi na kumakain ng hapunan. Akala nito ay magiging masaya na ang lahat dahil nakaganti na ito sa kanya. Ngunit napagtanto nito na sarili lang din niya ang pinaparusahan dahil sa huli ay ito lang din ang nasasaktan. Kinabukasan, maagang pumasok si Santina dahil nag-iba ang schedule ng kanyang duty. Agahan na siya. Kahit saang oras siya ilalagay ay ayos lang sa kanya dahil trabaho naman ang hanap niya. Kabado siya at hindi niya alam kung bakit siya balisa maaga pa lang. Pagkaramdam niya ay may ibang mangyayari. Pagkarating sa istasyon kung saan siya nakadestino, ay sinalubong na agad siya ng kanyang kasama. Santina, bakit ngayon ka lang ipinatawag ka ng HR? Saad ng kasama niyang nurse, na medyo maedad na rin. Ho, maaga pa naman ate, hindi pa ako late. Reklamo niya. Kaya nga, kaso ay 2 beses ka nang pinatawag sa HR, hindi ko rin alam. Kaya ang mabuti pa ay puntahan mo na. Nagmadali na lamang siyang umakyat sa opisina ng HR. Katabi ng opisina ni Mr. CEO. Isang linggo nang iba ang admin ng ospital dahil binili ito ng isang bilyonaryo. Subalit sa loob ng 1 linggo na iyon ay hindi man lang niya nakita ang mukha ng bagong amo. Ang sabi ng iba ay tsaka pa ito makilala sa darating na kaarawan din ito. Napansin niyang nasa bungad na siya ng pintuan ng HR, kaya kumatok siya. Agad iyong bumukas kaya diretso na siyang pumasok. Ngunit nagulat siya dahil naroon sa loob ang lalaking kanyang napagbintangan na magnanakaw. Nakaupo ito sa swivel chair sa harap ng mesa ng CEO. Sa kanya lang ito nakatitig pagbukas pa lang niya ng pinto. Halos na estatwa siya sa sobrang kaba. Si Santi ka na yata, Santina. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi ka ba papasok? Tanong ni Elio. Doon lang siya natarantang humakbang papalapit sa CEO. Good morning, Mr. CEO. Pinatawag niyo daw po ako. Si Santi na yata ako dahil sa nagawa ko. Anya. Anong si Santi? Chinay ko lang lahat ng mga performance mo dito. Hindi lang ngayon, kundi maging noong hindi ka pa naikasal. Ang ganda ng performance mo. Kaya dapat matagal ka nang ginawang head nurse. Pinapatrabaho ko na sa HR ang iyong promosyon. Nararapat lang na mapunta sa iyong mataas na posisyon. Nito. Nailing siya at hindi makapaniwala. Pero kailangan niyang tumanggi. Maraming nauna sa kanya. Kaya ayaw niyang sumama ang loob ng kanyang mga kasamahan. Ngunit pinanindigan ng CEO ang sinabi nito. Kinabukasan din ay formal na siyang maging head nurse ng paribadong ospital na pagmamay-ari ni Elio. Salamat, Mr. CEO. Pakiramdam ko hindi ako ang nararapat dito. Subalit dahil sa ako ang napili mo ay hindi na ako tatanggi. Bagkus ay pag-usayan ko para ipakita ko sa iyo na hindi ka nagkamali. Salamat nga pala dahil sa kabila ng nagawa kong mali sa iyo ay positibong bagay pa rin ang ginawa mo para sa buhay ko. Anya. Professional naman ako pagdating sa trabaho. Malaki ang potential mo at totoong ikaw ang nakikita ko na karapat dapat sa posisyon. Salamat po talaga, Sir Elio. Hindi ko sisirain ang tiwala mo sa akin. Gagalingan ko ang aking trabaho. Uwi ka niya. Alam ko naman na kaya mo ang bigat ng responsibilidad na nakasalalay sa iyo. Opo, Sir Elio. Kayang-kaya. Anya habang nakangiti dito. Nagpaalam siya at bumalik sa kanyang istasyon. Walang pagsidla ng tuwa sa kanyang puso dahil sa ginawang pagtiwala sa kanya ng CEO. Inagabihan,
Diretso siyang umuwi sa kanyang apartment. Gusto sana niyang pagdating ay makapagpahinga kaagad. Ngunit ganoon na lang ang pagtataka niya nang makita ang dating asawa sa harapan ng gate ng kanyang apartment. Eduardo, anong ginagawa mo dito? Lasing ka ha? Umuwi ka na sa bahay mo. Pagtataboy niya sa lalaki. Ramdam niyang tila wala na siyang pakialam pa rito. Kung dati sobrang sabik siyang makita ito kapag oras na ng uwi nito, ngayon ay pagkakairita na ang kanyang nararamdaman. Umuwi ka na sa atin, Santina. Miss na kita, asawa ko. Miss ko na ang pag-aalaga mo sa akin. Patawarin mo na ako. Nadadala lang ako sa galit ko sa iyo at sa ina mo noon. Nagsisisi na ako, pakiusap. Patawarin mo na ako. Umiiyak pa ito kaya naguluhan siya sa inasta ng dating asawa. Pwede ba Eduardo, huwag mo na akong lukuhin pa. Umuwi ka na lang. Alam kong dala na naman iyan ang kalasingan mo. Tapos na ako sa pagiging uto-uto at martir. Kaya hindi mo na ako maloloko pa. Totoo ang sinasabi ko, Santina. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Ipapakita ko sa iyo na nagbago na ako. Dala ba yan ang kalasingan mo, Eduardo? Umuwi ka na lang kasi. Sinabi ko na sa iyo lahat at tapos na tayo. Tinapos ko na simula nung magising ako sa katotohanan na hindi mo ako pinakasalan dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa paghihiganti. Tama na iyon, Eduardo. Hindi ko dapat mararanasan ito. Lalo pa at puro aligasyon lang at walang katotohanan lahat ng bintang mo sa akin at sa ina ko. Ayos lang sana kung ako lang, pero pati ang ina kong inosente at matagal nang namayapa ay sobrang basura ng tingin mo. Hindi ko yan tanggap, Eduardo. Kaya nga nandito ako, Santina. Babawi ako sa iyo. Dahil sa maraming pagkukulang at pagkakamali ko. Pangako, hindi na mauulit pa ang lahat. Nagsisisi na ako. Nagising na ako sa katotohanan. Alam kong sinayang ko lahat ng sa atin. Pero siguro naman ay may karapatan pa rin akong magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Napangiti siya ng peke habang nakatitig dito ng may pagkadismaya. Alam mo, Eduardo, kahit yata 1,000 beses ka nang hihingi ng tawad, ay hindi ko maibibigay pa ang kapatawaran na hinihingi mo. Siguro sa ibang araw, pero wag mong asahan na maibalik ko pa ang dating pagmamahal na nailaan ko sa iyo noon. Tapos na iyon. Santina, kahit ano gagawin ko, maibalik lang ang dating masayang relasyon natin. Nagpapatawa ka ba? Kailan tayo nagkaroon ng masayang pagsasama? Kung simula nung una pa lang, ay iba na ang intensyon mo sa akin. Tanong niya rito. Mula sa di kalayuan, ay malinaw lahat na narinig at nakita ni Ikaros ang usapan ng dalawa. Ngunit sa pagkakataong iyan, ay sa katauhan ni Elio. Galit itong nakatitig kay Eduardo. At dahil matigas ang ulo nito, habang tinataboy na Santina, ay nilapitan nito ang dalawa. Sinabi niyang alis, kaya umalis ka na. Biglang singit ni Elio, sabay titig kay Eduardo. Nagbabaga ang mga mata nito, habang tila hinihipnotismo ang kaharap. Naglakad ito palayo ng tila isang estatwa at wala sa sarili. Nagtaka si Santina dahil ganun lang kadali itong inutusan ni Elio. Hindi man lang ito nagreklamo o nagalit sa kanya. Napatingin si Santina sa amo. Hindi rin niya alam kung bakit alam nito ang kanyang lugar. Sir Elio, paano niyo po nalaman na dito ako nakatira? Tsaka po, may kailangan po ba kayo sa akin? Hindi, napadaan lang kaya nakita kita. Nandyan lang din sa unahan ng bahay ko.
Kaya pwede pala kitang idaan na lang dito tuwing umuwian. Alok nito. Totoo, sir. Ako kaso ayaw ko, sir. Baka sabihin ng mga kasamahan ko sa trabaho ay masyado akong safe-safe. Tanggi niya. Bakit mo iniisip ang iba? Hayaan mo sila. Basta lagi kitang idadaan dito tuwing uwian. Napatitig siya sa mukha ng amo. Noon lang niya napansin ang gitna ng bibig at ilong nito. Parang katulad din ito kay Ikaros. Nagtaka siya dahil ang alam niya, iingkanto ang kaibigan niyang iyon. Hindi niya napigilan ang magtanong dito. Alam mo, Sir Elio, pareho kayo ng kaibigan kong Engkanto. Walang kanal sa gitna ng pagitan ng ilong at bibig. Aniya sabay takip ng bibig at tinitignan ng may pagkagulat ang amo. Oh my, huwag mong sabihin na isa kang Engkanto, Sir Elio. Diretsong tanong niya. Nagulat ang binata ngunit mabilis din iyong nakarecover. Ikaw talaga. Dahil lang nito engkanto na agad. At saka, oo nga pala. Mandiligaw ba siya ang kaibigan mong engkanto? Tanong nito. Hindi naman. Ewan ko nga lang sa lokong iyon. Ang tagal na lang magparamdam muli sa akin. Tapos ngayon, bigla na lang ding nawala. Hindi na nagparamdam muli. Ganoon ba? Namiss mo rin pala siya. Oo naman. Kahit papano ay naaliw ako sa lokong yon. At saka minsan siya ang aking superhero. Lagi niya akong nililigtas sa kamay ng aking asawa noon kapag sinasaktan ako. Kwento niya. Napangiti si Elio. Hindi alam ni Santina na si Elio at Ikaros ay iisa. Nagpanggap itong isang tao upang makuha ang kanyang loob. Ngunit napagtanto nito na mukhang mahal pa rin niya ang katauhang Ikaros nito. Sa kabalibang manligaw sa iyo ang kaibigan mong engkanto, sasagutin mo ba? Tanong nito. Napatingala siya rito. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa nangyari sa kanyang buhay, mukhang nawawala na siya ng interes sa buhay pag-ibig. Paano kung ganon rin ito kaloko sa dati niyang asawa? Sasayangin na naman niya ang oras at panahon sa maling persona. Kung mamahalin na lamang niya ang kanyang sarili at makontento sa kung anong buhay ang meron siya ngayon, hindi magiging tahimik na ang kanyang buhay. Nababasa ko sa utak mo, Santina. Huwag mong ikumpara ang dati mong asawa sa katulad namin. Ibig kong sabihin sa ibang lalaki. Kamuntikan na nitong masabi na kamuntikan namin na isang engkanto. Mabuti na lang at matalas ang utak nito, kaya naiba agad ang naisabihin. Nako, psychologist ka pala, Sir Elio. Aniya. Oo na rin. Kaya paniwalaan mo ko, Santina. Huwag kang mag-alinlangan na sumubok muli magmahal. Nararapat sa iyo ang maging masaya dahil isa kang mabuting babae. Malas ng lalaking iyan dahil malaking kawalan ka sa buhay niya. Napangiti lang si Santina habang nakatingala sa amo. Hindi niya akalaing ang ganong kayamang CEO na kanyang boss ay may ganon kadakilang puso na kayang magpagaan ang kanyang pusong may mabigat na dinadala. Hindi niya namalayan ang pagtitig niya ng matagal sa binatang amo. Malawak ang ngiti ni Elio habang nakipagtitigan din sa kanya. Natutokso itong halika ng mapang-akit niyang bibig. Subalit kailangan itong magpigil. Ayaw ng binata na maging mailap siya dito. Maghihintay ito ng tamang panahon para magtapat ng pag-ibig. Kung tutuusin ay kaya siya nitong ihipnotismo, ngunit ayaw nitong maging hindi patas. Gusto nitong ibigin niya ito sa tama at walang gamit na kapangyarihan. Hindi nito gustong manlamang, lalo na at galing sa maling pag-ibig, ang dalaga.
Nagdusa ng matagal si Santina sa isang maling relasyon. Hindi na dapat pang makaramdam ulit ng pagkadismaya ito. O siya, pumasok ka na dahil gabi na. Marami pa tayong trabaho na naghihintay bukas. Utos ng CEO sa kanya. Salamat po, Sir Elio. Walang anuman, bukas ulit. Nito at naglakad ng muli patungo sa ipinarada nitong sasakyan mula sa unahan. Masaya siyang nakatingin sa papalayong binata. Naramdam niya ang totoong kabaitan nito. Nagpasalamat pa rin siya at kahit papano ay may nakilala siyang tao na kayang pagaanin ang kanyang loob sa kabila ng mabigat niyang dinadala. Kinabukasan, nagising si Santina sa ingay at kalampag ng kanyang gate. Ayaw sana niyang bumangon dahil masyado pang maaga. Ngunit hindi ito tumigil sa pag-iingay. Nang kanyang silipin, ay napailing siya at tila biglang tumaas ang presyon ng kanyang dugo. Ang dating manloloko at magaling na asawa niya. Para mapatahimik ito at hindi nakakahiya sa nakapaligid, ay nagmadali na lamang siyang lumapit dito. Kailangan niya itong patahimikin. Sobrang nakakahiya sa paligid para sa kanya ang ginawa ng kanyang asawa. Sigurado siyang marami ang nabulabog ang tulog dahil sa kanyang kaharap. Umigil ka nga, Eduardo. Hindi ka ba nahiya? Kay aga-aga mong nambubulabog. Akala ko pa naman profesional kang tao. Hindi ka lang palang manloloko at bastos. Iskandaloso ka pa. Galit na wika niya rito. Pag-angat nito ng tingin sa kanya, ay nagulat siya nang makitang puro ito pasa. Hindi niya maintindihan kung maaawa ba siya o matatawa. Pagkaramdam niya ay nararapat lang iyon para dito. Pumasok agad sa kanyang utak na malamang ay si Ikaros ang may gawa nito sa kanyang dating asawa. Ang kanyang utak ay nagbunyi. Mabuti na lang at may kaibigan siya na engkanto na lagi siyang pinagtatanggol. Kung iiwan mo lang din naman ako, mas mabuti bang mawala na lang sa akin ang lahat, maging itong buhay ko. Ayoko nang mabuhay sa mundong ito kung hindi na naman pala kita makasama. Nito, halatang wala itong tulog dahil nangingitim at malalim ang mga mata. Hindi mo na ako mauuto ngayon. Masyado ng maraming pasakit ang ibinibigay mo sa akin. Pinagsisihan ko lahat ng iyon, Santina. Nagkikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataong mahalin ka at ipakita sa iyo ang totoong pagmamahal ko sa iyo. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa iyo? Sa tingin mo ba, maawa ako sa iyo dahil sa ginawa mo sa sarili mo, Eduardo? Mas lalo lang yatang kumukulo ang dugo ko dahil sa mga pinagagawa mo. Sino bang nag-utos sa akin na ilayo ang sarili ko sa iyo? Ikaw lang din, Eduardo. Kaya hindi ko kasalanan kung bakit nagising na lang ako na wala ng pag-ibig at respeto na natira sa iyo. Ikaw ang gumawa nito sa akin. Ilang taon kong tiniis lahat ng pasakit na dulot mo. Wala kang reklamo na naririnig mula sa akin. Lahat ng iyon ay tiniis ko. Kaya kung magdusa ka man ngayon, nararapat lang din sa iyo. Isipin mo na lang na ipinaghaganti ako ng tadhana. Aniya, wala nang natira pang awa sa kanyang dibdib. Bagkos ay mas lalong uminit ang ulo niya rito dahil sa mga pinaggagawa nito. Magpapakamatay talaga ako kapag hindi ka babalik sa akin, Santina. Ikaw ang buhay ko. Kung mawawala ka ay wala ding silbi itong pagkatao ko. Talaga? O sige lang. Panunuorin pa kita habang pinapatay ang sarili mo. O kung gusto mo bibigyan pa kita ng kutsilyo. Sige lang. Isa ka palang gago eh. Inis na wika niya rito. Maagang umakyat ang dugo sa kanyang ulo.
Hindi niya akalaing aabot sa punto na magmamakaawa ito sa kanya. Sa kabila ng pagiging matigas nito sa kanya noon, hindi niya naisip na halos luluhod na ito sa pagmamakaawa sa kanya. Samantala, nasa gilid lang si Ikaros at lihim na natuwa sa pagkamuhi ni Santina sa dating asawa. Makakalapit na ito ng madala sa kanya. Iyon nga lang at kailangan pa nitong magpanggap na tao upang mas mapansin niya at mabigyan ng atensyon. Mabait si Ikaros at mapagkaibigan sa mga tao. Ngunit kay Eduardo ay laging kumukulo ang dugo nito. Marahil ay dahil isa itong karibal, o di kaya ay dahil sinaktan nito si Santina nang mula pagkabata ay minahal na ni Ikaros. Nagmatigas na naman si Eduardo at ayaw umalis. Kaya kailangan na namang gamitan ni Ikaros ng kapangyarihan upang hindi na makapang-istorbo pa kay Santina. May sinambit itong Latin kaya biglang natulala si Eduardo. Hinilot nito ang tenga dahil inakalang may nakapasok lang na hangin. Hanggang sa tuluyan na itong umalis ng walang paalam dahil tila nakakabingi ang tinig na naririnig nito, ngunit hindi rin ito naiintindihan. Nang makaalis na si Eduardo, ay mabilis na ring gumayak si Santina. Hindi siya maaaring mahuli dahil siguradong sa kanya ang mga mata ng lahat. Naisip din niyang maghanap na lang din ng bagong tirahan upang makaiwas na sa dating asawa. Ayaw na niya itong makita pa. Tapos na ang buhay miserable niya. Hindi na siya kailanman babalik sa buhay na iyon. Sakto tapos na siyang magbihis at magayos ng muka nang biglang dumating ang kotse ng kanyang boss. Kita niya iyon mula sa kanyang bintana. Kinuha na niya ang kanyang bag at lumabas dahil nakaparada ito sa harap ng gate. Nilapitan niya agad ito para tanungin. Magandang umaga po, sir. May kailangan ka po ba, Sir Elio? Tanong agad niya. Sabay ka na lang sa akin papuntang ospital. Ha? Kasi sir, bala ko pang maghanap ng bagong apartment bago diretso sa trabaho. Nakaka-stress kasi ang dati kong asawa. Kaya maghanap na lang ako ng matitirhan nang hindi na niya ako magugulo pa. Iyon ba? Sige, halika. Sumama ka sa akin. Pinagbuksan siya nito ng pintuan ng kotse. Hindi pa siya nakasagot kung sasakay ba siya dito o maglalakad siyang mag-isa. Hindi na rin niya kailangang tumanggi dahil nakabukas na ang pintuan ng kotse. Hanap tayo ng isang lugar na mahirapan ng ex mo na masundan ka. Uwi ka nito matapos buhayin ang makina at pinausad ang kotse palayo. Talaga po ba, Sir Elio? Salamat naman at mabawasan na ang stress ko. Para makapag-focus kasi ang trabaho rin. Hanging sagot nito. Tila gumaan ang kanyang dibdib. Maswerte siya sa kanyang boss dahil sobrang bait nito. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ngunit tiwala siyang ligtas ang lugar na kanilang pupuntahan. Condominium? Hindi ko kayang bayarin ito, sir. Anya nang makita ang napakataas na gusali ng kondominium. Kung saan ipinarada ni Elio ang kotse. Akin ang building na ito, kaya hindi mo na kailangang magbayad. Halika na. Maraming available na unit dito, kaya ikaw ang mamili. Saad ng lalaki. Masyadong nakakahiya, sir. Hindi mo naman na ako kadugo. Baka mamaya kung ano pang masabi ng mga tauhan mo. Sige, ganito na lang. Bibigyan kita ng isang unit. Babayaran mo na lang ng paunti-unti sa akin para hindi ka mahirapan. Ipapangalan ko na rin sa iyo agad natin ang unit. Naku, wag mo naman akong gawin na espesyal, sir. Nakakahiya sa ibang tao. At lalong nakakahiya sa'yo. Paghihirapan mo pa rin yan, kaya wag mo nang tanggihan. Halika.
May paborito akong unit dito. I'm sure na magugustuhan mo rin. Iyon na lang ang kunin mo. Hinila siya nito kaya nagpatianod na lang din siya sa gusto ng binata. Hanggang sa makapasok sa elevator at narating agad ang pinakadulong palapag. Nasa ika-22 na palapag ito ng gusali. Isang napakalawak na unit. Sa harap ay makikita ang nagtataas ang mga gusali rin at makikita ang pagsikat ng araw sa umaga. Makikita rin ang kalawakan ng dagat. Kwento ng binata na itinuro pa ang mga magagandang tanawin sa buong paligid. Sigurado ka na ba talaga na ipapautang mo sa akin ang unit na ito, sir? Paninigurong tanong niya sa CEO. Oo nga, akala mo sa akin bata at walang palabra de honor. Seryoso nitong sagot. Salamat talaga, Sir Elio. Napakabuti mo talaga sa akin. Napayakap siya sa binata. Napakaswerte niya nakilala ang binata. Para itong anghel na hulog ng langit sa kanya. Nang araw dang iyon ay lumipat kaagad si Santina sa kondo na yon. Sobrang tuwa niya dahil wala nang manggugulo pa sa kanya. Sa kabilang banda ng kanyang puso ay tila may kulang. Simula kasi noong lumipat siya sa kanyang bagong kondominyo ay hindi na rin nagpaparamdam si Ikaros. Nagtataka siya dahil kahit saan naman siya ay lagi siya nitong sinasusundan. Bakit sa pagkakataong iyon ay wala na ito at hindi na ito nakabuntot sa kanya? Ayos ka lang? Bakit ka tulala? Tanong ni Elio. Wala lang. May naalala lang ako. Yung kaibigan ko kasi, dati naman ay nasusundan niya ako kahit saan ako magpunta. Bakit ngayon mukhang hindi na siya nagpaparamdam? Wala na rin yatang balak na magparamdam iyon. Kwento niya. Agad nakilala ni Elio ang kanyang hinahanap. Napangiti ito. Ibig sabihin ay espesyal pa rin ito sa buhay niya kahit isa siyang engkanto. Namimiss mo siya? Mahalaga ba siya sa'yo? Tanong ni Elio. Oo naman, syempre kaibigan ko yun. Kaibigan lang ba talaga? Tanong nito. Bakit? May nagsiselos ba? Biro niya. Ngumiti lang ito. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ito dahil may bibilhin sa labas. Nagulat na lang siya ng paglabas ng binata ay biglang sumulpot sa kanyang harapan ang kanina lang ay nahanapan niya. Ikaros, naku akala ko naman kung nakalimutan mo na ako. Wika niya. Mukhang namiss mo ko ha. Pasensya na naging abala lang. Gusto mo bang mamasyal sa mundo namin? Maganda doon. Sigurado ako mapapahanga ka sa magagandang tanawin doon. Tila biglang nawala sa kanyang utak ang kanyang trabaho. Agad siyang pumayag dito. Maging ang kanyang amo ay nalimutan na niya. Napaawang ang kanyang bibig sa sobrang hanga. At iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng tila isang paraisong lugar. Buhay na buhay ang kulay ng lahat ng mga makikitang mga tanawin. Mga bulaklak, punong kahoy, paro-paro, mga ibon at iba pa na iba-iba at matitingkad ang kulay. Ang ganda dito, Ikaros. Ano ang lugar nyo? Parang paraiso naman ito. Ang daya mo. Sana noon mo pa ako dito pinasyal. Anya. Hindi bale. Dahil nagustuhan mo ang aking lugar ay madalas na kitang ipapasyal dito. Sagot ni Ikaros. Nilibot siya nito sa napakagandang paligid. At bawat madadaan ng tanim at mga alaga na mga elemento ay napapahanga siya ng sobra dahil sa matitingkad na kulay ng mga ito. Sa unahan ay may isang napakalaking bahay at doon ang kanilang tungo. Mas lalo siyang napahanga. Kakaibang disenyo ng bahay. Yari sa ginto at kristal ang ilang parte.
Sobrang yaman mo naman, Ikaros. Ang ganda ng bahay niyo. Oo, maganda at malinis ang bahay dito sa mundo namin. Wala kang makikita kahit kaunting basura. Sinalubong sila ng pamilya ni Ikaros. Tuwang-tuwa ang mga ito sa bisitang dala ng binata. Baka nagugutom na iyang bisita mo, Ikaros. Ipaganda ko muna kayo. Saad ng ina ni Ikaros. Wala pang ilang minuto ay bumalik na ito dahil handa na ang hapag. Ipinagtaka ni Santina kung paano nito naihanda ang pagkain ng ganun kabilis. Pagdating sa hapag ay lalo siyang namangha. Ang daming masasarap na pagkain ang nakahanda. At paanong naihanda iyon ng ina ni Ikaros nang ganun lamang kadali. Umupo na kayo. Kumain ka ng kahit anong gusto mo. Magandang binibini. Alok ng ama ni Ikaros. Umupo ka na, Santina. Ako ang kukuha ng pagkain na pwede mo lang kainin. Dahil hindi lahat ng nakahanda ay pwede mong kainin. Baka hindi ka na makakabalik sa mundo ng mga tao. Ayoko rin namang mangyari iyon. Saad ng binata. Dismayado ang ama ni Ikaros sa ginawa nito. Nais nito na manatili si Santina sa mundo ng mga engkanto. Dahil nais nitong magkaroon ng apo na may dugong tao. Para sa paniniwala ng mga ito, ang mga tao ang magiging tulay para matanggap ang kanilang lahi ng Diyos na siyang nagsumpa at naglagay sa kanila sa mundong iyon. Magandang kapaligiran ang meron sila. Subalit pagdating ng araw ng paghuhukom, ay sila ang nasa unahan sa pila para ilaglag sa kadagat-dagatang apoy. Pili lang ang mga pagkain na inilagay ni Ikaros sa kanyang pinggan. Tiwala siya sa binata na hindi siya nito ipapahamak. Dahil bata pa lamang sila, ay malapit na ang loob nila sa isa't isa. Hindi rin sila nagtagal doon dahil niyaya kaagad siya ng binata na bumalik na sa mundo ng mga engkanto. Pagbalik niya sa kondo, ay tsaka lang niya naalala ang kanyang boss. Nagpaalam lang itong may bibilhin, ngunit nawala rin siya nang umalis ito. Kaya malamang ay hinahanap na siya nito. Wala si Elio na makabalik siya sa kondominium. Nagpaalam na rin si Ikaros at nagpasalamat dahil sa inilaan niyang oras para mamasyal saglit sa mundo nito. Nung tignan niya ang oras ay mag-aalas 12 na ng tanghali. Napatakip siya ng kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng oras. Hindi nga sila umabot ng kalahating oras sa mundo ng mga ito kung iisipin niya. Pero bakit umabot ng tanghali nang pagtingin niya sa orasan? Gaya ng dati, ay bigla lamang mawawala si Ikaros at kung kailan na naman ito magpaparamdam. Lumabas siya ng kondo. Hindi na siya nakapasok, kaya balak niyang liliban na lang sa buong araw. Papasok pa lamang siya ng elevator. Nang pagbukas nito, ay bumungad ang mukha ng CEO. Nagulat siya at hindi alam ang sasabihin. Kapag hahanapin siya nito, dahil sa pagkawala niya, ay marahil kailangan pa niyang magsinungaling. Saan ka pupunta? Bungad nito. Hanapin ka sana, sir. Sagot niya. Hindi kasi niya alam kung nakabalik na ba ito simula noong magpaalam ito para umalis. Ganoon ba? Pasensya na. May importanteng meeting kasi ako kanina, kaya hindi ako nakabalik agad. Dahilan nito. Ang hindi alam ni Santina ay sila pa rin naman ang magkasama sa mundo ng mga engkanto. Ito ang nagpasyal sa kanya sa katauhan ni Ikaros. Ibig sabihin, hindi ka pa nakabalik simula kanina, sir? Masayang tanong niya. Akala naman niya ay ligtas siya sa ginawa niyang pag-ikot sa mundo ng mga engkanto. Hindi. Bakit? Napangiti siya sa bailing. Ibig sabihin ay hindi na niya kailangang magpaliwanag
kung nawala man siya bigla kanina. Sumama na rin siya dito pabalik sa unit ng kondo. Simula nung magkakilala sila, ay panatag naman ang loob niya rito. Pakiramdam niya ay matagal na niya itong nakilala. Ang mga titig nito, pakiramdam niya ay sobrang pamilyar. Hindi nga lang niya maalala. Sir, sa'yo na itong duplicate ng susi para naman anytime na pumunta ka rito, ay hindi ka na maghihintay pa. Uwi ka niya rito sabay abot ng susi matapos siyang kunin sa bag. May tiwala din naman siya sa binata. Madalas silang magkasama sa lahat ng lakad. Hanggang sa tuluyan nang nangging panatag si Santina sa kanyang boss. Maraming mga mata ang naiinggit sa kanya. Subalit wala siyang pakialam. Wala siyang masamang intensyon at lalong walang pakialam ang iba kung may relasyon man o wala sila. Dahil personal na nila yon. Nasa tamang edad na sila. Kaya na nilang magdesisyon para sa sarili. Wala siyang pamilya dahil matagal nang namatay ang kanyang ina. Wala na siyang hingan pa ng pabor. Lahat ng desisyon ay sa kanyan manggagaling. Wala nang iba pa. Kahit lolo ay wala rin siyang nakilala. Kahit simula noong magkamalay siya. Lumipas ang ilang mga buwan. Hindi niya inasahan ang pagtatapat ng kanyang boss. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mahihiya. Dahil ang ganito kayaman ay liligawan siya. Ano naman ang may pagmalaki niya sa pamilya nito? Paano kung mapangmata pala ang mga magulang nito? Lalo na ang ina. Madalas pa naman sa mga mayayaman ay ganoon. Marami siyang naging alibay sa kanyang boss. Halos araw-araw ay may tala itong regalo at pagkain para sa kanya. Nagmumukha na yata siyang patay gutom. Ngunit nahihiya rin siyang magreklamo. Wala yata siyang karapatan para mag-inarte. Ngunit naging porsigido ito sa hangarin at napagtanto niyang wala namang masama kung susubukan niyang makipagrelasyon dito. Kaso ay nahahati ang kanyang puso dahil sa kabilang banda ay nahanap niya ang presensya ng engkantong si Ikaros. Nagtatampo rin siya dito dahil kung kailan lang nito gustong sumipot para makita at makausap siya. Minsan ay basta na lang itong nawawala ng walang paalam. Ramdam kong may gumugulo sa'yo. May hinahanap ka bang presensya ng iba? Anong ni Elio? Nababasa nito ang kanyang isipan. Hindi lang nito sinasabi at baka mabisto niya na hindi ito ordinaryong tao. Ay nako po, pasensya na Sir Elio. Medyo namimiss ko lang ang kaibigan ko. Hindi ko lang alam kung kailan naman muling sisipot iyon. Pagtatapat niya sa binata. Mukhang mahalaga sa iyo ang taong yun ha. Mahal mo ba? Kaya ba wala kang balak na sagutin ako? Tanong nito. Hindi niya alam kung paano titigan ng diretso sa mga mata ang binata. Hindi rin niya masagot kung mahal na nga ba niya si Ikaros. Dahil pareho naman ang mga itong mahalaga sa kanya. Sorry sir. Ang alam ko ay isa siyang immortal. Hindi ko naman masasabi na minahal ko talaga siya. Marahil ay nasanay lang ako na lagi siyang nariyan para sa akin. Kapag kailangan ko ng kausap, kapag kailangan ko ng kakampi. Lalo na noong lagi akong sinasaktan ni Eduardo. Kwento niya. Tahimik lang ang binata habang inaalala kung ilang beses na nitong pinarusahan noon si Eduardo. Maraming beses nitong binugbog at binigyan ng sakit ang binata. Iyon nga lang hindi nito mabibigyan ng mabigat na parusa ang dating asawa ni Santina. Dahil may suot itong brilyante sa katawan. Gustong gusto ni Ikaros na ngayon ay nasa katauhang si Elio na madisiplina ito gamit ang kapangyarihan.
Ngunit hindi maalis sa katawan nito ang diamante. Kaya lagi itong ligtas sa mga sinasaboy niyang mga mahiwaga at hindi maintindihan na sakit. Ako, Santina, may pag-asa ba ako sa iyo? Tanong ni Elio. Naguluhan siya at hindi masagot ang tanong ng binata. Ngunit sa huli ay nagdesisyon siyang kalimutan na si Ikaros. Wala na yata itong balak na magpakita sa kanya, kaya napagpasyahan niyang bigyan ng pagkakataon si Elio. Gusto kong subukan muli, Elio, kaso natatakot ako. Ayoko nang maranasan muli ang bangungot, kagaya ng aking nakaraan. Kaya sana kung sakali mang bigyan kita ng pagkakataon, hindi sana aabot sa punto ng hiwalayan din. Nakakapagod ang ganoon. Ngumiti ang binata. Iyon ang pagkakataong hinintay nito. Nangako itong hindi sasayangin ang isang maliit na oportunidad na mapabilang sa buhay ni Santina. Pangako, Santina, sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito ay tuluyan ng maging makulay ang buhay pag-ibig na mayroon tayo. Malayo sa dati mong pag-ibig. Tila isang teenager na kinilig si Santina sa sinabi ng binata. Aminado siyang hindi niya ito narinig noon sa kanyang dating asawa. Sa kabilang banda naman, hindi napako ang pangako nito na dadalhin siyang mamasyal sa iba't ibang lugar. Ang bilis ng mga araw. Parang kailan lang nang ligawan siya nito. Ngayon ay magtatatlong taon na ang kanilang relasyon. Laking pagtatanga niya dahil pamilyar sa kanya ang huling lugar na kanilang pinasyalan. Pilit niyang inaalala at gano'n na lang ang pag-awang ng kanyang bibig nang mapagtanto na ang lugar na iyon ay lugar ng mga engkanto. Ipatin mo nga ako, Elio. Isa kang engkanto, hindi ba? Lugar ito ng mga engkanto. Tama ba ako? Sunod-sunod na tanong niya dito. Oo, Santina. Patawarin mo ako. Pero ang totoo, ako si Ikaros. Nagpanggap akong tao. Bumili ng maraming ari-arian para lang makalapit sa iyo, para matanggap mo. Naluha siya dahil sa sinabi ng binata. Kailangan pa nitong magpanggap para mapalapit sa kanya. Hindi naman kita minahal dahil sa yaman. Minahal kita bilang ikaw. At kahit bilang isang Ikaros, ay alam mong mamahalin pa rin kita, hindi ba? Tanong niya rito nang may pagkadismaya. Tumango ito, nais magpaliwanag subalit nawalan siya ng ganang makinig. Karamdam niya ay nagsisinungaling pa rin ito. Ibalik mo na ako sa mundo ng mga tao, pakiusap. Anya rito. Wala itong magawa kundi sundin ang utos niya. At bago ko ipagpatuloy ang kwento, sa tingin niyo ba? Magkakatuluyan kaya sila o tuluyan ang magkahiwalay? Comment down below. Pagdating sa mundo, ay mukha rin kaagad ni Eduardo ang bumungad sa kanya. Dismayado siya, tila wala ng magandang bagay pa na mangyayari sa kanyang buhay. Lumapit ito sa kanya at humingi pa rin ng tawad. Subalit para sa kanya ay huli ng lahat para dito. Mahal na niya si Ikaros at Eleonorman. Kaso ay masama lang ang loob niya rito dahil sa pagsisinungaling nito. Sinayang mo lang ang pag-ibig na inilaan ko sa iyo noon. Ngayong nagising na ako sa katotohanan. Kaya hindi mo na ako masisisi kung pagkamuhin na lang ang nararamdaman ko para sa iyo. Patawad, Santina. Alam kong hindi ko na maibalik pa ang lahat. Galit ako sa iyo at sa nanay mo noon. Sobrang tagal kong kinimkim iyon. Hanggang sa naisipan kong maghiganti sa iyo. Akala ko magiging masaya na ako kapag maipaghiganti ko na ang mama at ang sarili ko. Kalahati kasi ng yaman noon ni Daddy ang nawala. Ang sabi ni Mami, nasa babaeng kalaguyo ng Daddy at ang itinuro ni Mami na babae ay ang nanay mo. Tapos sumunod ka pa.
Yun pala ay malaking kalokohan lang ang lahat. Nalaman ko na itong huli na hindi na pala ako totoong anak ni Daddy. Tapos na iyon, Eduardo. At hindi mo na maibalik ang lahat. Marami pa namang babae dyan, Eduardo. Alam ko naman na mabait ka. Nabulagan ka lang sa mga pangyayari. Pero deserve mo pa rin ang totoong babae na magmamahal sa'yo. Oo, marami. Ngunit iilan lang ang kagaya mo, Santina. Hindi na ako makakahanap pa ng kagaya mo. Pasyensya na, Eduardo. Tapos na ako sa'yo at kailangan ko nang umalis. Hindi siya pinigil nito, kaya nakaginhawa siya ng maluwag. Napagtanto niyang si Icarus talaga ang kanyang mahal. Nahihibang man siya ay hindi niya masisisi ang sarili. Minahal lang niya ang immortal na nagparamdam ng totoong pag-ibig sa kanya. Malay niyang totoo pala ang mga kagaya nito. Noon ay mapapanood lamang niya sa TV ang mga ganong nilalang. Ngayon ay karelasyon niya sa totoong buhay. At malayong malayo sa palabas sa telebisyon na masama ang mga kagaya nilang immortal. Marahil ay magiging masama ang mga kagaya nila kung inaabuso, lalo na ang kanilang mga tirahan. Pagkasakay niya sa pinarang taxi, ay diretso na siya sa kondo. Upang tignan kung naroon na ba ang inkantong nobyo. Napagtanto niya na kahit maging engkanto o anuman ang katauhan ni Ilyo, ay mahal talaga niya ito. May mahalagang papel si Icarus sa kanyang puso at hindi naman pumasok sa isip niya na ang dalawang nilalang na ito ay isa. Pagdarating sa kondo ay wala si Ilyo. Dismayado siya at hindi rin alam kung magpapakita pa ba ito sa kanya. Hindi naman siya nagalit dito nung inamin nito ang totoo sa kanya. Nabigla lang siya kaya ganoon ang naging reaksyon niya. Hindi siya mapalagay dahil gusto na niya itong makita at mayakap. Ihibangan man pero ito ang totoo niyang nararamdaman. Saan ka na, Icarus? Kanya sabay hilot ng sentido. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang bigla itong magsalita mula sa kanyang harapan. Ikaw talaga, Icarus. Nakakainis ka talaga. Bakit ang tagal mo? Pinag-alala mo naman ako eh. Katabi mo lang naman ako lagi eh. Kahit saan ka magpunta, basta kasama mo ako. Ibig sabihin na kaninang kausap ko si Eduardo ay nasa tabi lang kita. Oo, hanggang sa pagsakay mo ng taxi. Hinihintay lang naman kita na tawagin ako. Ang tagal nga eh. Reklamo ni Icarus. Loko ka talaga kahit kailan. Halika nga. Lumapit ito sa kanya. Bakit? Tanong nito. Yakapin mo nga ako. Sinasabi mong mahal mo ako pero kahit isang yakap ay wala ako mula sa'yo. Reklamo niya. Ngumiti ito at mabilis na yumakap sa kanya. Pagkatapos ay hinagkan siya nito ng mabilis sa labi. Sabi ko yakap lang, bakit may pahalik pa? Tanong niya sa binata. Siyempre, mahal na mahal kita. Kaya yakap at halik ang dapat. Natawa na lamang siya. Sabay pingot ng ilong nito. Loko ka talaga. Kung hindi lang talaga kita mahal eh. Natatawa ang sabi niya. Niyakap niya ito sa tiyan at sumandal sa matipo ng dibdib nito. Masaya ako. Dahil sa wakas ay minahal ako ng babaeng. Kay bata pa lang noon ay kinahibangan ko na. Sambit nito sa bayaka pa rin kay Santina. Masaya rin ako, Icarus, maging sa katauhan ni Ilyo o ni Icarus ka man. Maswerte pa rin ako dahil ako ang napili mong mahalin sa kabila ng mga pinagdadaanan ko. Gusto kong bumuo tayo ng pamilya, magkaroon ng mga anak para magiging masaya ang ating tahanan. Kumala sa pagkakayakap si Icarus. Tinignan siya nito sa mga mata. Tinignan kung seryoso ba siya sa kanyang sinasabi. Napangiti ito sabay buhat sa kanya, kaya napahiyaw siya sa gulat.
Karos naman, ibaba mo ko. Mamaya mahuhulog ako rito. Hindi mangyayari yan, mahal ko. Magtiwala ka lang sa akin. Pangako, Santina, gagawin kitang reyna ng aking buhay. Pagsisilbihan kita. At lahat ng iyong hihilingin ay ibibigay ko. Wala kang hihilingin na hindi ko kayang ibigay. Pangako iyan. Ngumiti siya at hinaplos ang mukha ng binata. Wala akong ibang hihilingin sa'yo, mahal ko. Pagmamahal mo lang sapat na. Ikaw lang sapat na. Walang labis at hindi pwedeng magkulang. Natatawang wika niya rito. Alam ko naman iyon, Santina. Nakilala kitang simple at walang arte. Hindi ka rin maluwa at materialistic. Kaya nga minahal kita dahil sa kasimplihan mo. Wika ni Ikaros. Naging masaya ang kanilang pagsasama. 3 taon din ang lumipas bago sila binihiyaan ng anak. Sobrang saya ng dalawa. Aminado silang hindi sila perpekto. Subalit naging maganda ang pagsasama nila sa loob ng 3 taon. Mas lalong minahal ni Ikaros si Santina. Lahat ng pinaglilihang pagkain ay binibigay niya. Kahit nag-iba ang modo ng asawa, ay pilit niyang iniintindi. Madalas ay pinapasyal niya ito sa kanilang mundo. Doon kasi mas makapag-relax ang kanyang asawa. Sariwa ang hangin, maganda ang paligid at mga tanawin. Kontento at masaya si Santina sa piling ni Ikaros. Hindi man sila magkaore, iisa ang pintig ng kanilang puso. Mahal nila ang isa't isa at handa nilang ipaglaban ang kanilang pag-ibig. Magkaibang mundo man, iisa ang kapalaran. Pinagbuklod ng pusong nagmamahalan at kung susubukin pa rin ang tadhana, ay pilitin pa rin nilang ipaglaban ang lahat ng kanilang nasimulan. Dahil ang tunay na pag-ibig, handang harapin ang lahat. At bago ko bitawan o magpaalam sa inyo, alam niyo ba na kapag engkanto ang nagmamahal sa inyo, ay istiktuhan ito. Kaya kung magmahal man kayo ng engkanto, ay huwag niyong lulukuhin o parangkan niyo agad kung hindi niyo sila gusto. Dahil siguradong gagawa sila ng paraan para mapasa kanila ka. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Mag-comment lang kayo kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng kwento dahil hindi ako magsasawa na magbahagi. Maraming salamat po at magpandisal na tayo.